So muli magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share ng daily devotion. At nandito na nga po tayo sa numbers 33. At ang akin pong i-share dito po sa verses 1 to 6 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang paglalakbay ng Israel. Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto ayon sa kanilang pangkat sa pangunguna ni Moises at Aaron. Ayon sa utos ni Yahweh, itinala ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay buhat sa simula. Verse 3, umalis ang mga Israelita sa Rameses ng ika-15 araw ng unang buwan, kinabukasan ng Paskwa. Taas noo silang umalis ng Ehipto. Kitang-kita ng mga Ehipto. Habang ang mga ito ay abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh. Ipinakita ni Yahweh na siya ay mas makapangyarihan kaysa mga Diyos ng Ehipto. Mula sa Rameses, nagampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagampo sila sa Itam, sa may gilid ng ilang. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share sa ating daily devotion sa number chapter 33 verse 7 hanggang 12. At sila'y naglakbay mula sa Edam at lumiko sa Pihahirot na nasa tapat ng Beer-Sepon at humantong sa tapat ng Migdol at sila'y naglakbay mula sa tapat ng Hahirot at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang sila'y naglakbay na 3 araw na sa ilang ng Itam at humantong sa Mara at sila'y naglakbay mula sa Mara at dumating sa Elim at sa Elim ay may 12 bukal ng tubig at 7 puno ng palma at sila'y humantong doon at sila'y naglalakbay mula sa Elim at humantong sa tabi ng dagat na mapula at sila'y naglakbay mula sa dagat na mapula at humantong sa ilang ng Sin at sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sin at humantong sa Dopka at Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, number chapter 33, verse 13 to 18. At sila'y naglakbay mula sa Dopka at humantong sa Alos. At sila'y naglakbay mula sa Alos at humantong sa Refidim, na doon nga walang tubig na mainom ang bayan. At sila'y naglakbay mula sa Refidim at humantong sa ilan ng Sinai. At sila'y naglakbay mula sa ilan ng Sinai at humantong sa Kibrot Hataaba. At sila'y naglakbay mula sa Kibrot Hataba at humantong sa Haserot. At sila'y naglakbay mula sa Haserot at humantong sa Ritma. Amen. Na babasahin ko po, Numbers chapter 33, verse 19 to 24. At sila'y naglakbay mula sa Ritma at humantong sa Raymond Perez. At sila'y naglakbay mula sa Raymond Perez at humantong sa Libna. At sila'y naglakbay mula sa Libna at humantong sa Risa. At sila'y naglakbay mula sa Risa at humantong sa Selata. At sila'y naglakbay mula sa Selata at humantong sa bundok ng Seper. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Seper at humantong sa Harada. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon makita sa Bilang Kapitulo 33, versikulo 25 hanggang 30. Ito po ang nakasulat. Ito po ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan nang maglakbay sila mula sa disyerto ng Sinai papunta sa Kadesh, sa ilang ng Sin, Kibrot Hataava, Haserot, Retma, Remon, Perez, Libna, Risa, Kehilata, bundok ng Shefer, Harada, Makilot, Tahat, Tera, Mitka, Hasmona, Moserot, Beni, Haakan, Hor, Hagidgad, Yutbata, Abrona,
Zion Giver at hanggang sa makarating sila sa Cadiz sa ilang ng Zin. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 33 verses 31 to 36. They left Moseroth and camped at Bene Jaakan. They left Bene Jaakan and camped at Hor Hagidgad. They left Hor Hagidgad and camped at Jotbatha. They left Jotbatha and camped at Abrona. They left Abrona and camped at Esion Geber. They left Esion Geber and camped at Kadesh in desert of Sin. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isisyon ngayon ay makikita sa bilang 33, versikulo 37 hanggang 42. Ito po ay kay Mark. Mula sa Cadiz, nagkampo sila sa bundok ng Hor, sa hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ng Panginoon, umakyat si Aaron sa bundok ng Hor at doon siya namatay sa edad na 123 taon. Nangyari ito nung unang araw ng ikalimang buwan ng ika-40 taon mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ngayon ang hari ng Kanaan na si Arad na nanirahan sa Negev ay nakabalita na paparating ang mga mamayan ng Israel. Mula naman sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Ito po ay kay Mark, diba? Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isishare ngayon ay makikita sa bilang chapter 33 verses 42 to 49. Ito po ay para kay Ivan Vendorelio. Ito po ang nakasaad. Mula naman sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Ito ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan: Salmona, Punon, Ubot, Iye, Abarem, nasa hangganan ng Moab, Divon, Gad, Almon, Diblataim, sa mga bundok ng Abarem na malapit sa Nebo, at hanggang sa nakarating sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Nagkampo sila roon sa tabi ng Jordan mula sa Bet Jeshimot hanggang sa Abel Shittim, nasako pa rin ang kapatagan ng Moab. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na ho at tayo maraming mga gawain. At ang aking pong babasahin ay matatagpuan sa bilang chapter 33 verses 50 to 56. Sabi po rito, ang mga hangganan sa Kanaan. Nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Pagkatawid ninyo ng Jordan, papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga naninirahan doon. Durugin ninyo ang kanilang mga rebultong bato at imahing metal. Gibain din ninyo ang mga simbahan nila sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira sapagkat ibinigay ko sa inyo ang lupang iyon. Hatiin ninyo ang lupain sa bawat lipi at ang paghahati ay ibabatay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaking parte. Sa maliit ay maliit din. Ang pagbibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa palabunutan. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nakatira doon, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at puwing sa inyong mga mata. Balang araw sila ang gugulo sa inyo kapag nangyari ito. Sa inyo ko ipapalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila. Purihin na sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.